Magandang araw po and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulog man kayo ng mundo. Ayan, magandang umaga, tanghalit, gandang gabi po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa kay Daddy Frankie, kay Aling Rochelle Vlogs, at sa lahat po ng buong team Daddy Frankie. Ito na naman po si Kapitana ni Heights, ang kapitana na walang barangay pero maraming tanod na nakabantay. So ngayong araw guys, magbibigay ako ng reaction tungkol po dito sa latest vlog ni Daddy Frankie kay Ate Nida na talaga namang touch po talaga, no, na hindi mo inaasahan na may ganun palang kwento ng buhay si Ate Nida. Si Ate Nida po, isa sa mga beneficiary ni Daddy Frankie kung saan, kung nasundan po natin yung kanyang kwento ng buhay, nung unang tinulungan or nang unang kita pa lang ng Team Daddy Frankie kay Ate Nida, ay talagang nasanay tayo na siya po ay matapang, malakas, palaban, at talagang masasabi mong meron siyang personality na talagang parang hindi mo siya basta-basta mauto-uto, gano'n, no? So, nasanay tayo na gano'n, no? Minsan nakita natin si Ate Nida na may mga nagsasabi na parang feeling VIP, attention seeker, na minsan ay talagang masasabi nating bigla na lang yun nga, nagwawala, no? Parang hindi mo malaman kung ano yung nilalaman ng utak niya, na minsan hindi ka makapag-ready, no? Kagaya na lang nung ang ganda-ganda nung Mudo, bigla na lang nagwala, kinagat si Daddy Frankie. Kung napansin nyo, nung mga una ay binabato niya sila ni Kuya Rizky, no? Kung sino-sino pa yung mga nasa Team Daddy Frankie, no? So, sino mag-aakala, no, na sa ganong sitwasyon ni Ate Nida na ngayon ay makikita ninyo na talagang alaki ng pinagbabago, no? So, nung una napagkamalan pa natin na parang may something, no, yung as in guys, no, parang marami kang maiisip na mga negative tungkol sa kanya, no, and then paunti-unti nung masundan natin yung kwento ng buhay niya, medyo, di ba, na nag-gets natin kung saan siya, kung ano yung pinaguhugutan niya guys, until kagabi doon sa vlog ni Daddy Frankie, ang dami pong napaiyak, no, ang dami pong na-touch, at isa na ako doon. At bilang isang OFW, relate po ako kay Ate Nida, at naiintindihan ko po kung saan nagmumula yung kanyang depression. Okay, no, si Ate Nida po ay dating OFW. Nagtrabaho siya sa Malaysia, at ang rason pala doon ay gusto niya mabigyan ng magandang kinabukasan yung pamilya niya at maipaayos yung bahay niya, no? Mabigyan po ng magandang bahay yung magulang niya. And sa kasawiang palad, hindi po siya pinalad sa pagiging OFW niya. Napauwi siya after 6 months. And nung umuwi siya, parang ganun na nga siya. So ayon doon sa doktor, ay parang meron siyang hindi magandang pinagdaanan doon sa kanyang amo. Baka nga naharas siya, nabastos siya, or naminolest siya, no? Hindi natin alam. No, and yun nga guys, no, siguro isa sa mga rason kung bakit nagkaroon ng depression si Ate Nida, kasi tayong mga OFW, bago tayo pumunta sa ibang bansa, ang dami nating pangarap, ang dami nating goal. At yung pangarap at mga goals na yan, bit natin yan papunta dito sa ibang bansa, expecting na maipanalo natin yung laban na yan at bit natin yung tagumpay pag uwi. Sa kasamaang palad, hindi po yun nangyari kay Ate Nida. So, isa yun sa mga failures, sa mga disappointment niya sa buhay, no, na siguro mahirap para sa kanya tanggapin. Kasi bilang anak, bilang isang mapagmahal na anak, wala tayong ibang iniisip kundi mabigyan ng magandang buhay ang magulang natin, no, maiparamdam yung pagmamahal natin, at doon po nag-failure si Ate Nida. Kaya masasabi ko si Ate Nida, isa sa mga beneficiary ni Daddy Frankie na hindi po siya abusado, hindi po siya palahingi, hindi po siya demanding, at hindi po siya opportunista. Kung napapansin nyo, may mga bagay minsan na ino-offer si Daddy Frankie na nire-reject po ni Ate Nida. No, ibig sabihin, hindi po siya mapagsamantala. At siguro, no, ayaw ni Ate Nida na i-take, no, advantage yung mga pagkakataon na yon, kasi gusto niya sa sarili niya, siya yung magbibigay
no? Kagaya niyan nung magpaayos si Daddy Frankie ng bahay, gusto ni Ate Nida simple lang kasi iniisip ni Ate Nida malaking pera ang kakailanganin kung talagang papagandahin yung bahay nila. At parang sa isip ni Ate Nida, parang andyan yung guilt na supposed to be siya yung magbigay noon, siya yung gagawa ng paraan para gumanda yung bahay nila. Na andyan din yung hiya na syempre, no, hindi mo kano-ano, tapos galing sa pinaghirapan ng ibang tao. So, mixed emotion, yung guilt, yung hiya, no, at saka yung parang feeling ni Ate Nida, parang wala akong silbi, no, na ibang tao yung magbibigay ng karangyaan para sa magulang ko, ng ikagaganda ng buhay para sa magulang ko. So, halo-halo po yon, no. So, dyan nagsisimula din yung parang na-stress, no, na-stress si Ate Nida kasi halo-halo yung mga burdens niya, yung pressure, no. So naiintindihan ko talaga, guys, no. So ganun pa man, sabi ni Daddy Frankie ay hindi niya pababayaan si Ate Nida, talagang ibibigay niya kung ano yung mas makakabuti. At ang pinaka the best na sinabi ni Daddy Frankie doon is, huwag mong isipin na may utang na loob ka sa akin. Huwag mong isipin na lahat ng ginagawa kong ito ay may kapalit. Kusa ko itong ibigay, itulong sa inyo, galing sa puso ko. At yung pagpapaayos ng bahay nila ay wala po yung sponsor, kundi galing po yun sa kinita ni Daddy Frankie doon sa pagbablog sa buhay ni Ate Nida. Kumbaga binabalik lang ni Daddy Frankie kung ano po yung kinita niya doon sa pagbablog para kay Ate Nida. Kasi yun yung purpose, no? Kung bakit binablog ni Daddy Frankie si Ate Nida, para matulungan. Doon pa lang, guys, sa maintenance ng gamot ni Ate Nida, sobrang mahal na. Kaya marami tayong mga kababayan na may mga ganyang problema pero hindi po talaga nabigyan ng proper medication kasi sa gamot pa lang, guys, sobrang mahal na, no? So, masasabi kong super blessed si Ate Nida dahil nagiging savior niya itong si Daddy Frankie. Masasabi ko rin isang tunay na philanthropist itong si Daddy Frankie kasi talagang totoong pagtulong yung ginagawa niya, guys, no? And sabi ko nga, marami sa mga charity vlogger na nakikita natin na tumutulong, which is very common na yan, na pagtulong sa mga taong mahihirap, bigyan ng pagkain, bigyan ng pera. Pero ito pong pagtulong ni Daddy Frankie sa mga kagaya ni Ate Nida, ni Kuya Oliver, ni Ate Charmaine, no, ni Kuya Junjun, ni sino pa, ni Bandam, no, yung masasabi nating may mga mental problem, guys, na hindi mo sukat akalain na may pag-asa pa pala, no, na magkaroon ng normal na buhay. Ay kakaiba po ito kay Daddy Frankie. Naranasan niyang masaktan, naranasan niyang mamura, naranasan niyang makagat, mabato ng kung ano-ano, guys, no, mapagsalitaan ng hindi maganda, pero hindi po sumusuko si Daddy Frankie kasi ang hadikain niya is makatulong, no. So dito kay Ate Nida, no, na-picture out ko na parang may chance pa na bumalik siya sa normal, no, at saka talagang kung talagang bigyan ng pagkakataon na gumaling pa si Ate Nida, pwede siyang magtrabaho pa ulit. Si Aling Rochelle willing, no, na bigyan ng trabaho si Ate Nida para kahit papaano meron siyang kinikita at meron siyang panggasto sa pang-araw-araw. Kasi isa dito sa burden ni Ate Nida na wala silang regular income para makuhaan ng kanilang pang-araw-araw. No, si tatay matanda na rin, although na meron siyang pwede siyang makapagtrabaho, pero sa edad ni tatay, alam ni Ate Nida, bilang isang anak na hindi na po ganun kalakas, no, hindi na po ganun ka lakas yung katawan ni tatay para talaga masabing masustain nila yung kanilang pang-araw-araw na pangailangan. At alam ni Ate Nida na bilang anak at sa edad ni Ate Nida, supposed to be siya na yung nagbibigay, siya na yung nagtatrabaho para sa mga magulang niya at para dito sa kapatid niyang mahal na mahal din niya, no. So yun nga, guys, no, sabi ni Daddy Frankie, nakakausap niya yung mga neighborhood ni Ate Nida at masasabi nilang napakabait at responsable nitong anak si Ate Nida, guys, no. So dito sa kwento ng buhay ni Ate Nida, guys, no, at sa lahat ng mga naging beneficiary ni Daddy Frankie, isang napakalaking realization po ito para po sa ating mga manonood na gaano man kalaki ang problema natin, may solusyon. Sabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Na minsan tayong mga
Pinoy or tayong mga manonood, no, masyado tayong marupok, masyado tayong mahina para harapin ang mga problema, na minsan yung problema natin maliit lang pala compare sa problema ng iba nating kababayan, no. So pag nakapanood ka ng ganitong klaseng mga content, guys, napakalaking realization, eye opener, mamomotivate ka, mai-inspired ka na kung tayo nga na, 'di ba, na normal sa pag-iisip ay, 'di ba, konting problema lang ay sumusuko tayo, sila nga diyan, no, sila nga diyan na kung titingnan mo, guys, parang wala na silang pag-asa sa buhay, ay nabibigyan pa ng pagkakataon, no, para bumangon, no. So kumbaga laban lang tayo, guys, kahit gaano kaliit ang gaano kalaki ang problema natin, laban lang, kasi lahat ng problema may solusyon basta may tiwala ka lang sa itaas, no. And isa ito sa mga inspirasyon natin na magmo-motivate sa atin na itong mga kababayan natin na may mga ganitong klaseng problema ay kailangan talaga ng kalinga ng pagmamahal, no, at attention, no. Ako nalulungkot lang talaga ako sa parte ng mga ahensya natin sa gobyerno kung saan sila dapat ang, 'di ba, ang gumagawa ng mga ganitong pagtulong sa mga kababayan natin, pero no, naandyan sila ni Daddy Frankie at iba pang mga charity vlogger kagaya ni Benz TV, no, na talagang taos-pusong tumutulong, pero no, parang tawag dito, guys, sinahadlangan pa ng mga ahensya natin sa gobyerno. Pero siyempre, no, hindi rin natin sila masisisi kasi pag batas is batas, no. Siguro ang kailangan siguro ni Daddy Frankie at iba pang mga totoong charity vlogger dyan is guidance, assistance at tulong po, no, ng mga ahensya ng gobyerno kagaya ng DSWD para po magtulungan, no, magtulungan na mabigyan po ng pansin itong mga kababayan natin na may ganitong problema, 'di ba? So kagaya niyan, nalulungkot din ako doon sa isang kay Benz TV na pinagbawalan, tapos ngayon yung mga dati niyang mga beneficiary balik kalye na naman, no. So dito kay Daddy Frankie, gustuhin man ni Daddy Frankie na ilagay sila sa isang lugar kung saan matutukan sila at mabigyan ng tamang pag-asikaso, pero hindi po talaga pwede, pinagbabawal, no. So ayan, so far so good, kasi ito si Kuya Oliver okay na, papatayuan na ng bahay. Si Ate Nida, ayan, ano na lang, no, follow up medication, no, si Ate Charmaine at iba pang mga beneficiary diyan, si Angela, no, sino mag-aakala, no. Grabe, guys, no, nakakamanga talaga. At alam nyo ba, nakakamanga pa dito kay Daddy Frankie, sa ibang mga beneficiary nila ang hirap-hirap ng mga kasamahan niyang i-approach, no. Pero pag si Daddy Frankie po ang kumausap, si Daddy Frankie po ang humawak, talagang effective yung kanyang magic touch. Talagang napapaamo niya, guys, nakakausap niya ng matino, napapasagot niya ng matino. Kagaya na lang ngayon, sundan natin yung kwento ng buhay ni Toto na itinali din ng magulang niya kasi nga hindi niya kayang kontrolin, no, nananakit daw, no, nagwawala. Pero no, si Daddy Frankie na ang humawak at kumausap, my goodness, tatayo talaga yung balahibo mo, guys, no. So ayan, hanggang dito lang muna. Sundan natin yung kwento ng buhay ni Ate Nida at sa lahat pa ng beneficiary ni Daddy Frankie. Suportahan po natin, panoorin natin yung kanyang mga vlogs, i-like, i-share natin, at kung maaari huwag tayong ma-skip ng ads kasi dyan po kumikita si Daddy Frankie para maipagpatuloy niya yung pagtulong sa mga mahihirap. Ang dami-dami pong napaka-inspiring na kwento ng buhay ang mga beneficiary ni Daddy Frankie. Andyan yung pamilya Reyes, sinong mag-aakala, no, ay Teacher Sally, no. Andyan po si Teacher Mary Jean, sinong mag-aakala na si Sister Mary Jean, no, na isang guro, isang licensed teacher, ngayon po ay normal nang namumuhay, no. Kailangan lang talaga ng proper medication, no. Kailangan talaga ng masusing pag follow up sa kanila, guys, na hindi makalimutan yung gamot. So dito, guys, kay Daddy Frankie, manood po kayo, suportahan nyo po kasi dito talaga marami kayong realization sa buhay na pwede nyo mai-apply po sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. So sundan po natin, no, another reaction video ko na naman po sa susunod sa iba pang yung mga beneficiary, no. So maraming salamat and God bless everyone po. Kapitana Nihays, please like, share, and subscribe po. Maraming salamat and bye-bye.